Lagi ba kayong naglalagay ng pain patch araw-araw dahil sa pananakit ng tuhod? Pagsasayang lang po yan ng pera? Isang bote lang ng gin na nasa bahay ninyo, sapat na? Tumutunog ba na parang krek-krek ang tuhod ninyo kapag umaakyat ng hagdan? Naninigas ba ito sa unang tapak ninyo sa umaga? Magandang araw. Ako po si Dr. Rodrigo Lim, isang orthopedic surgeon, 82 taong gulang. Nakapaggamot na ako ng 23,000 na pasyente. Sa loob ng 50 taon, natuklasan ko ang isang nakakagulat na katotohanan sa 10 pasyenteng naoperahan sa tuhod, 7 sa kanila ang hindi naman talaga kailangan ng operasyon. Noong nakaraang taon, dumating si Aling Lucita Reyes, 68 taong gulang mula sa Cebu City. Dahil sa pananakit ng kanyang tuhod, hindi na siya makapunta kahit sa tindahan at gumagamit siya ng 20 pirasong pain patch kada buwan. 3 ospital ang nagsabi sa kanya na kailangan niyang magpa-opera. Pero sinabi ko sa kanya na maglagay lang ng isang bagay sa gin at ipahid ito. Sa loob lang ng 3 araw, nabawasan ng sakit at pagkatapos ng 2 linggo, nakakaakyat na siya ng hagdan na parang naglalakad lang. Pagkalipas ng 1 buwan, nakakapamasyal na raw siya kasama ang kanyang apo. Ano kaya ang inilagay sa gin para magkaroon ng ganitong resulta, Pito? Sa 10 pasyente na tinuruan ko ng paraang ito ay nakalaya sa sakit nang hindi nangangailangan ng operasyon. Ang mga taong dating napapaaray sa umaga ay tahimik nang nakakabangon at ang mga dating kailangang kumapit ng mahigpit sa hawakan ay nakakaakyat na ng hagdan nang hindi kumakapit. Ang sikreto ay nasa sangkap na inilalagay sa gin. Kung tatapusin ninyo ang video na ito, gagaan ang pag-akyat ninyo sa hagdan at hindi na kayo hihingalin kahit makipaghabulan pa sa inyong mga apo. Pindutin na po ang subscribe at like. Libre po ito. Kung nakaranas na kayo ng pananakit ng tuhod, kahit 1 beses lang, mag-iwan po ng numerong 1 sa komento. Kung gayon, simulan na natin. Mga kaibigan, alam nyo ba kung bakit sumasakit ang inyong mga tuhod? Dahil lang ba sa pagtanda? Hindi po. May malinaw na dahilan ang pananakit ng tuhod. Una, nagagasgas ang cartilage ng tuhod. Ilang hakbang kaya ang ating ginagawa sa isang araw? Karaniwan 5,000 hanggang 8,000 na hakbang. Ibig sabihin ang ating mga tuhod ay 8 milyong beses na naiipit at nababaluktot araw-araw. Araw-araw sa loob ng 40-50 taon. Kaya anong mangyayari sa cartilage? Nagagasgas ito. Lalo na kapag lampas 20 anyos na bumababa ang kakayahan ng katawan na gumawa ng cartilage. Unti-unti itong nababawasan taon-taon. Ikalawa, humihina ang mga kalamnan sa paligid ng tuhod. Ang kalamnan sa harap ng hita na sumusuporta sa tuhod ay tinatawag na quadriceps. Kapag humina ang kalamnang ito, ang bigat na dinadala ng tuhod ay sobrang lumalaki. Kahit 10% lang ang hihina ng kalamnan, doble ang bigat na dinadala ng tuhod. Mas malala pa ito kapag umaakyat ng hagdan. Hindi na kinakaya ng tuhod. Ikatlo, hindi maganda ang sirkulasyon ng dugo. Habang nagkakaedad, kumikipot ang mga ugat sa paligid ng tuhod. Hindi na dumadaloy ng maayos ang dugo dahil dito hindi maayos na nakakarating ang oxygen at sustansya sa tuhod. Nawawalan ng lakas ang tuhod para manumbalik sa dati. Ito ang dahilan kung bakit naninigas ang tuhod pagkagising sa umaga. Ika-4, ang timbang. Bawat 1 kilong dagdag sa timbang, 3 kilo ang dagdag na bigat sa tuhod. Kapag umaakyat ng hagdan, 7 kilo ito. Kung tumaba ka ng 5 kilo, kailangang kayanin ng tuhod mo ang dagdag na 35 kilo sa bawat hakbang. Ika-5, pamamaga. Kapag nagkaroon ng pamamaga sa kasukasuan ng tuhod, nagsisimula ang sakit. Kung pababayaan ito, 3 beses na mas mabilis masisira ang kasukasuan. Itong 5 ito ang tunay na sanhi ng pananakit ng tuhod. Pero mga kaibigan, may nare-resolve ba ang pain patch sa mga ito? Wala po. Ang pain patch ay pansamantalang nagtatakip lang ng sakit. Pagkatapos ng 2 o 3 oras, sasakit ulit. Hindi ito ang pangmatagalang solusyon. Kung gayon, ano ang dapat gawin? Hindi na natin maibabalik ang cartilage. Pero maaari nating bawasan ang pamamaga at pabutihin ang sirkulasyon ng dugo. Sa pamamagitan lang yan, malaki na ang mababawas sa sakit ng tuhod. Pagkatapos ng 20 taon ng pananaliksik, isa lang ang natagpuan ko. Isang bagay na lumalaban sa pamamaga, nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo at nagbibigay ng sustansya sa tuhod. Ito ay ang itim na balatong black beans.
Ang itim na balat nito ay puno ng sangkap na tinatawag na anthocyanin. Ang sangkap na ito ang pumipigil sa pamamaga at nagpapatibay ng mga ugat. Ito ay nailathala na rin sa American Journal of Agricultural Chemistry. Ngunit mga kaibigan, sapat na bang kainin lang ang itim na balatong? Hindi po. Kahit kainin ito matagal bago makarating ang epekto sa tuhod. Kaya direkta itong ipinapahid sa tuhod. Kapag inilagay ang itim na balatong, sa gin tinutulungan ng alkohol ang anthocyanin na masipsip ng malalim sa balat, direkta itong dinadala sa bahaging masakit. Ito ang pinakasikreto ng paraang ituturo ko ngayon. Ang pagpahid ng gin na may itim na balatong, simple lang pero garantisado ang epekto. Pero mga kaibigan, hindi sapat na malaman nyo lang ang pangalang gin na may itim na balatong. Kailangan ninyong malaman kung paano ito gawin, paano ipahid at gaano kadalas ipahid. Kung magkamali kayo, baka walang epekto o masira lang ang inyong balat. Mula ngayon, ituturo ko sa inyo ng detalyado, hakbang-hakbang. Sige, simulan na natin. Ang paraan para mawala ang sakit sa tuhod gamit ang gin na may itim na balatong ay hahatiin ko sa 5 hakbang. Lalo na ang ituturo ko sa ika-4 na hakbang, wag na wag ninyong palalampasin. Ito ang susi para doblehin ang epekto. Ngayon, ituturo ko ang unang hakbang, paghahanda ng sangkap at paggawa ng gin na may itim na balatong. Una, ihanda ang mga sangkap. 100 gram ng dinurog na sinangag na itim na balatong eksaktong 1 paper cup at 1 litrong gin para sa pagbabad na may alcohol content na 25% o higit pa. Maghanda rin ng 1 garapong salamin. Sapat na ang garapon na kasya ang 1.5 litro o higit pa. Dito maaring may tanong kayo. Hindi ba pwedeng hilaw na itim na balatong? Hindi po pwede. Kailangang sinangag na itim na balatong ang gamitin. Bakit? Dahil kapag sinangag, pumuputok ang itim na balat nito at mas lumalabas ang anthocyanin. Kung hilaw na balatong wala pa sa kalahati ang epekto, saan po mabibili ang dinurog na itim na balatong? Sa health food section ng mga supermarket o madali na rin itong mabili online ngayon. Pwede rin kayong bumili ng buong itim na balatong sangagin ito ng bahagya sa kawali at durugin sa blender. Mas sariwa pa iyon at mas mabango. Kailangan po ba talagang 25% o higit pa ang alcohol ng gin? Opo, kailangan po. Kung mababa ang alcohol content, hindi mailalabas ng maayos ang anthocyanin. Pwede na ang anumang gin na meron kayo sa bahay. Kahit anong brand ay pwede. Ngayon gawin na natin. Hugasan ng malinis ang garapon at patuyuin itong mabuti. Hindi dapat may tubig. Pagkatapos ilagay ang 1 tasa ng dinurog na sinangag na itim na balatong. Dahan-dahang ibuhos ang 1 litrong gin. Isara ang takip at alugin pataas at pababa para maghalo. Ngayon, ilagay ito sa isang malamig na lugar na hindi nasisikatan ng araw sa loob ng eksaktong 3 araw. 3 araw po, hindi 1 linggo, eksaktong 3 araw lang po. 3 araw ang kailangan para lumabas ang sangkap mula sa itim na balat at humalo sa gin. Pagkatapos ng 3 araw, pwede na itong gamitin. Kapag nagawa na, pwede itong gamitin sa loob ng 1 buwan. Kung ilalagay sa ref, mas tatagal pa. Paano po ang latak ng itim na balatong? Huwag po itong salain. Hayaan lang po dyan. Alugin lang tuwing gagamitin. May mga sangkap pa kasing natitira sa latak. Ito po ang unang hakbang. Paggawa ng gin na may itim na balatong. Napakasimple, hindi ba? Gawin nyo na ito ngayon din. Pagkatapos ng 3 araw, pwede na ninyong gamitin. Ngunit mga kaibigan, hindi pa tapos. Dahil nakagawa na kayo ng gin na may itim na balatong, mas mahalaga kung paano ito ipapahid. Kung mali ang pagpahid, wala pa sa kalahati ang epekto. Pwede pa ngang masira ang inyong balat. Sa ikalawang hakbang, ituturo ko ang tamang paraan ng pagpahid ng gin na may itim na balatong sa tuhod. Gaano kadalas sa 1 araw, saan at paano ipapahid, kailangan ninyong malaman ng eksakto. Mag-iwan po ng komento na unang hakbang tapos na. Ngayon, nasa ikalawang hakbang na tayo. Ituturo ko ang paraan ng pagpahid ng gin na may itim na balatong sa tuhod. Ito ay napakahalaga. Kung basta-basta lang ipapahid, wala pa sa kalahati ang epekto. Una, maghanda ng cotton pad o malinis na gasa. Ibabad ito ng husto sa gin na may itim na balatong. Kailangang basang-basa, hindi pwede ang kaunti lang.
Pagkatapos ipahid ito sa paligid ng masakit na tuhod sa paraang tapik-tapik o parang minamasahe. Hindi lang sa harap ng tuhod dapat ipahid. Mas maganda kung ipapahid sa buong paligid kasama ang gilid at likod, parang binabalot ang buong tuhod. Bakit kailangan ipahid sa malawak na bahagi? Dahil ang sakit sa tuhod ay hindi lang nanggagaling sa isang punto. Ang mga litid, kalamnan at ugat sa paligid ng tuhod ay magkakakonekta. Kailangang ipahid sa malawak na bahagi para maging epektibo sa kabuuan. Ilang beses ba sa isang araw? 2 hanggang 3 beses. 1 beses pagkagising sa umaga at 1 beses bago matulog sa gabi. Itong 2 beses ay kailangang sundin. Kung mas matindi ang sakit, pwede kayong magdagdag ng 1 pa sa tanghali. Mga 2 oras pagkatapos mananghalian ay maganda. Bakit sa umaga at gabi? Sa umaga, ito ang oras na pinakamatigas ang tuhod. Nanigas ito habang natutulog. Kung ipapahid ninyo ito, mas magiging komportable ang inyong araw. Ang gabi naman ay oras para manumbalik ang lakas ng tuhod na ginamit buong araw. Tinutulungan nitong mag-recover ang tuhod habang natutulog. Mayroon ditong babala na dapat ninyong sundin. Hindi po ito inaiinom. Ito ay para sa pagpahid lamang. Hinding-hindi dapat inumin. Gaano man katindi ang sakit, wag na wag itong iinumin. Hindi ba to amoy alak? Sa simula medyo may amoy. Pero pagkatapos ng mga 10 minuto, nawawala rin ito, mabilis mag-evaporate ang alcohol. Wag po kayong mag-alala. Okay lang ba to sa may sensitibong balat? Sa unang paggamit, subukan muna sa loob ng inyong braso. Magpahid ng kaunti at tingnan pagkatapos ng 30 minuto. Kung hindi namula o nangati, pwede ninyong gamitin. Kung may reaksyon sa balat, wag na wag itong gamitin. May sugat po ako sa tuhod. Iwasan pong mapahiran ang bahaging may sugat. Mahapdi at nakakairita kapag nadikit sa sugat. Mas ligtas kung gagamitin ninyo kapag magaling na ang sugat. May isang pasyente si Aling Erlinda Santos, 73 taong gulang na taga Quezon City. Sobrang tindi ng sakit ng kanyang tuhod kaya sinimulan niyang gamitin ang paraang ito. Pero sa sobrang pagmamadali, 8 beses niya itong ipinahid sa isang araw. Akala niya mas mabilis gagaling kung mas madalas. Ano kaya ang nangyari? Ang sakit sa tuhod ay nandoon pa rin pero ang balat niya ay natuyo at namula. Nagkaroon siya ng contact dermatitis. Inabot ng 3 linggo bago gumaling. May aral tayong matututunan sa kaso ni Aling Erlinda. Hindi mas mabilis gumagaling kahit gaano kadalas ipahid. Kailangang sundin ang tamang bilang 2 hanggang 3 beses sa isang araw. Iyon lang po ang kailangan. Huwag maging sakim. Ito po ang ikalawang hakbang. Ang paraan ng pagpahid. Simple pero kailangan sundin ng tama. Pero mga kaibigan, sapat na bang ipahid lang ito? Hindi po. Kung isasabay ninyo ang paraang ituturo ko sa ikatlong hakbang, mas bibilis ang epekto, mararamdaman ninyo agad ang ginhawa sa inyong tuhod. Ngayon, nasa ikatlong hakbang na tayo, meron kayong dapat gawin pagkatapos ipahid ang gin na may itim na balatong. Kung gagawin ninyo to, doble ang epekto. Ito ay ang paglalagay ng mainit na compress, hot compress. Naipahid na ninyo ang gin na may itim na balatong sa tuhod, tama. Pagkatapos ilagay agad ang isang mainit na tuwalya o hot compress pack sa tuhod, mga 10 hanggang 15 minuto. Sapat na ang 15 minuto. Bakit kailangang mag-hot compress? Dahil ang init ay nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Lumuluwag ang mga ugat at mas maayos na dumadaloy ang dugo. Dahil dito ang anthocyanin mula sa itim na balatong ay mas mabilis na pumapasok sa loob ng tuhod. Mas mabilis kumakalat ang epekto ng gamot. Hindi pwede ang malamig na compress. Kailangang mainit. Ang tamang temperatura ay nasa 40 hanggang 45 degrees Celsius. Hindi mainit na nakakapasok kundi maligamgam lang. Kung paghawak ninyo ay ramdam ninyong, maligamgam, tama na yon. Wala po akong hot compress pack. Pwede ninyong ibabad ang tuwalya sa maligamgam na tubig pigain at ilagay sa tuhod. Pwede ring basain ang tuwalya at i-microwave ng 30 segundo. Ngayon may nabibili na ring disposable hot compress pack sa mga botika.
Nasa mga 15 piso bawat isa. Pwede po bang gumamit ng hot pack? Opo, pwede. Maganda rin ang hot pack. Pero hindi dapat sobrang init. Balutin muna ang hot pack sa tuwalya bago gamitin. Kung ididikit ng direkta sa balat, maaari kayong mapasok. May isang mahalagang bagay dito. Ang hot compress ay dapat gawin agad pagkatapos ipahid ang gin na may itim na balatong. Kung patatagalin, mag-evaporate na ang alcohol. Ang sikreto ay ilagay agad ang hot compress pagkatapos magpahid. Noong nakaraang taon, may isang pasyente si Mang Tomas Cruz, 71 taong gulang mula sa Bacolod. Dahil sa sakit ng tuhod, sinimulan niyang gamitin ang paraang ito. Pero sa unang linggo, gin lang ang ipinapahid niya at hindi siya naglalagay ng hot compress. Tinatamad daw siyang gawin ito. May epekto naman daw. Nabawasan ng kaunti ang sakit, pero wala siyang naramdamang malaking pagbabago. Pagkatapos ay idiniin ko sa kanya na kailangan niyang mag-hot compress. Doon lang niya sinimulang gawin ito. Ano kaya ang naging resulta? Sa loob ng 2 linggo, malaki ang ipinagbago niya. Gumaan ang tuhod niya pagkagising sa umaga at mas madali na siyang umakyat ng hagdan. Sabi niya sa akin, Dok, sana pala noong ko pa ginawa ang pag-hot compress. Nasayang lang ang 1 linggo ko. May aral tayong matututunan sa kaso ni Mang Tomas. Kahit nakakatamad, kailangan gawin ang hot compress. Ang epekto ng pagpahid lang kumpara sa pagpahid na may kasamang hot compress ay langit at lupa ang pagkakaiba. Gumiginhawa ba ang tuhod kapag nag-hot compress? Sa una, maligamgam ito. Pagkatapos ng mga 10 minuto, mararamdaman ninyong lumuluwag ang tuhod. Ang naninigas na tuhod ay nagiging mas malambot. Pagkatapos ng hot compress, mas gagaan ang pakiramdam ninyo kapag tumayo. Ilang beses po kailangan mag-hot compress sa isang araw. Gawin ninyo ito tuwing magpapahid kayo ng gin. 1 beses sa umaga, 1 beses sa gabi. Sapat na ang 2 beses sa isang araw. Ito po ang ikatlong hakbang, ang paglalagay ng mainit na compress. Simple pero hindi dapat kalimutan. Ngunit mga kaibigan, sapat na ba ito? Hindi po. Sa wakas, nasa ika-4 na hakbang na tayo. Sinabi ko sa simula, di ba? Ito ang pinakamahalagang hakbang. Maraming tao ang nagkakamali dito. Kaya hindi nila nakukuha ang tamang epekto. Ang ika-4 na hakbang ay ang tamang oras. Kailangan ninyong malaman kung kailan hindi dapat ipahid ang gin na may itim na balatong at kung kailan ito delikado. Una, wag na wag magpapahid sa loob ng 2 oras pagkatapos kumain. Bakit pagkatapos kumain ang dugo sa ating katawan ay napupunta sa tiyan para tunawin ang pagkain? Kung sa oras na iyon ay magpapahid kayo ng gin at mag-hot compress, ano ang mangyayari? Ang dugo ay pupunta sa tuhod. Magkukulang ang dugo sa tiyan. Hindi matutunawan ng maayos. Sasama ang pakiramdam, mahihilo. Kung malala, maaari kayong himatayin dahil sa hypoglycemia. Mas delikado ito lalo na sa mga matatanda. Noong nakaraang taon, may isang pasyente si Mang Pedro Villanueva, 69 taong gulang mula sa Pasig City. Pagkatapos mananghalian, nagpahid agad siya ng gin at nag-hot compress. Pagkatapos ng 30 minuto, nahilo siya pinagpawisan ng malamig at natumba sa banyo. Buti na lang at nakita agad siya ng kanyang asawa at nadala sa ospital. Anong sabi ng doktor? Hindi po dapat kayo nag-hot compress sa tuhod pagkatapos kumain. Si Mang Pedro ay natumba dahil pansamantalang hindi umabot ang dugo sa kanyang utak. Hindi naman siya napuruhan pero napakadelikadong sitwasyon. Ano ang aral na matututunan natin sa kaso niya? Huwag na huwag magpapahid pagkatapos kumain. Maghintay ng hindi bababa sa 2 oras. Ikalawa, huwag na huwag magpapahid sa araw na uminom kayo ng alak. Napakahalaga nito. Kapag umiinom ng alak, lumuluwag ang mga ugat. Kung magpapahid pa kayo ng gin at mag-hot compress, lalo pang luluwag ang mga ugat. Biglang babagsak ang presyon ng dugo at mahihirapan ang puso. 2 taon na ang nakalipas, may isang pasyente si Mang Mario de la Cruz, 72 taong gulang mula sa Davao City. Pagkatapos uminom ng gin, sa gabi naligo siya ng mainit na tubig. Ngunit sa banyo nahilo siya at muntik ng matumba. Biglang bumagsak ang kanyang presyon dahil sa pagsasabay ng alak at mainit na tubig. Buti na lang at nakita agad siya ng pamilya kaya naiwasan ang malalang pangyayari pero napakadelikado ng sitwasyon. Ano ang aral dito? Huwag na huwag magpapahid ng gin na may itim na balatong sa araw na uminom kayo ng alak.
At huwag din mag-hot compress. Ikatlo, iwasan din ito bago o pagkatapos maligo. Pagkatapos maligo, nakaluwag na ang mga ugat. Kung mag-hot compress pa kayo, sobrang bababa ang presyon, maaari kayong mahilo at matumba. Magpalipas ng hindi bababa sa 1 oras bago o pagkatapos maligo. Ikaapat, kung mainit o sobrang maga ang tuhod, huwag agad magpahid. Kapag nasa acute stage ang pamamaga, malamig na compress ang kailangan. Sa ganitong kaso, pumunta muna sa ospital. Mas ligtas kung gagamitin ninyo ito kapag humupa na ang pamamaga. Kung gayon, kailan ang pinakamagandang oras magpahid 30 minuto pagkagising sa umaga? Ito ang tamang-tama. Bago mag-almusal o 2 oras pagkatapos kumain. Sa gabi, 2 oras pagkatapos maghapunan. At 1 oras bago matulog ay maganda. Kung susundin ninyo ang tamang oras na ito, ligtas at garantisado ang epekto. Huwag maging sakim. Huwag basta-basta magpahid kahit anong oras. Ito ay para sa inyong kaligtasan. Ngunit mga kaibigan, may natitira pang 5 hakbang. Ngayon, nasa huling hakbang na tayo, ang 5. Ito ang pinakamadali at siya ring pinakamahirap na hakbang. Ito ay ang pagtitiyaga. Mga kaibigan, huwag ninyong sabihin na walang epekto pagkatapos ng 1 o 2 araw. Ang tuhod ninyo ay hindi naman nasira sa isang iglap lang, di ba? Ilang taon, ilang dekada itong unti-unting nasira. Kaya hindi dapat asahan na gagaling ito sa loob ng 1 o 2 araw. Palagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, alagaan ninyo ang inyong tuhod tulad ng pagkain ninyo araw-araw. Kapag hindi kayo kumain ng 1 araw, nagugutom kayo, ganun din ang tuhod. Kapag 1 araw lang na hindi ninyo alagaan, sasakit ulit. Gaano katagal bago makitang epekto, sasabihin ko sa inyo ng eksakto. Sa 3 araw, mararamdaman ninyong medyo umiinit ang tuhod. May pakiramdam na parang may iba. Masakit pa rin pero mararamdaman ninyong medyo lumambot ang tuhod. Sa unang linggo, malaki ang mababawa sa paninigas pagkagising sa umaga. Maiisip ninyo, uy, medyo maganda ang pakiramdam ko ngayon. Dito maraming nagkakamali. Iniisip nilang sapat na siguro ito at humihinto na sila. Hindi po pwede. Kailangan ninyong ipagpatuloy. Sa 2 linggo, malaki na talaga ang bawas sa sakit. Hindi na kayo mapapaaray pagkagising sa umaga. Medyo mas madali na ring umakyat ng hagdan. Dito ninyo mararamdaman na talagang may epekto pala ito. Sa 1 buwan, makakaakyat baba na kayo ng hagdan nang hindi kumakapit sa hawakan. Mararamdaman ninyong lumalakas ang inyong tuhod. Kahit masama ang panahon, hindi na gaanong sumasakit ang tuhod. Para marating ito, 1 buwan lang ang kailangan. Magtiis lang po ng 1 buwan at maging matiyaga. Noong nakaraang taon, may isang pasyente, si Aling Corazon Santos, 67 taong gulang, mula sa Pampanga. Sobrang tindi ng sakit ng kanyang tuhod kaya inirekomenda ng ospital na magpa-opera siya. Pero dahil takot siya sa operasyon, sinimulan niya ang parang ito. Sa unang linggo, hindi niya gaanong naramdaman ang epekto. Sabi niya, naku, wala rin pala itong kwenta at muntik na siyang huminto. Pero pinigilan siya ng kanyang anak. Nay, 1 buwan mo lang subukan. Kung wala pa ring epekto pagkatapos ng 1 buwan, magpa-opera na kayo. Sinunod niya ang sinabi ng anak at nagpatuloy siya. Pagkalipas ng 2 linggo, malaki na ang ipinagbago. Nabawasan ang sakit at gumaan ang pakiramdam niya sa tuhod. Pagkatapos ng 1 buwan, nakakapamalengke na siyang mag-isa at nasusundo na niya ang kanyang apo. Ngayon, 6 na buwan na siyang tuloy-tuloy na gumagamit nito, operasyon. Hindi na niya iniisip ngayon. Sabi niya sa akin, Dok, kung huminto ako pagkatapos ng 1 linggo, siguro nasa operating table na ako ngayon. Buti na lang at nagpatuloy ako. Ano ang aral dito? Huwag sumuko at maging matiyaga. Kailangan ninyong gawin ito nang hindi bababa sa 1 buwan. Kailangan po ba araw-araw? Opo, araw-araw. 2 beses umaga at gabi. Kahit nakakatamad, gawin ninyo. Ano ba ang mas mahalaga kaysa sa inyong kalusugan? Bawasan ninyo ng 10 minuto ang panonood ng teleserye at alagaan ang inyong tuhod. Pwede na po bang huminto kapag gumaling na? Hindi po.
Kapag huminto agad kayo pagkatapos gumaling, babalik ulit ang sakit. Kahit wala ng sakit, ipagpatuloy ito ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Ang pag-aalaga sa tuhod ay panghabang buhay. Malaki po ba ang gastos? Hindi po. Ang isang supot ng dinurog na itim na balatong ay nasa 250 piso. Ang isang bote ng gin ay nasa 100 piso. Sa halagang 350 piso, sapat na ito para sa mahigit isang buwan. Mas mura pa kaysa sa isang buwang supply ng pain patch. Ito po ang ikalimang hakbang, pagtitiyaga. Ito ang huli at pinakamahalagang hakbang. Mga kaibigan, natutunan na ninyo mula unang hanggang ikalimang hakbang, ang pagsasagawa na lang ang kulang. Simulan ninyo ngayon din, huwag nang ipagpabukas. Ngayon, ang pinakamainam na araw. Mga kaibigan, balikan natin ang ating natutunan ngayon. Unang hakbang, paggawa ng gin na may itim na balatong. 1 tasa ng dinurog na sinangag na itim na balatong, 1 litrong gin, ibabad lang ng 3 araw. Ikalawang hakbang, paraan ng pagpahid. Ibabad ng husto sa cotton pad at ipahid sa buong paligid ng tuhod. 2 beses sa isang araw, umaga at gabi. Ikatlong hakbang, mainit na kompres. 10 hanggang 15 minuto pagkatapos magpahid. Ito ang magdodoble ng epekto. Ika-4 na hakbang, sundin ang tamang oras. Bawal sa loob ng 2 oras pagkatapos kumain. Bawal sa araw na uminom ng alak. Ito ay para sa inyong kaligtasan. Ikalimang hakbang, pagtitiyaga. Kailangan ninyong gawin ito nang hindi bababa sa 1 buwan para maramdaman ang epekto. Alagaan ng tuhod tulad ng pagkain araw-araw. Sundin lang po ang 5 hakbang na ito. Hindi naman mahirap, di ba? Halos walang gastos at ligtas gawin sa bahay. Pero mga kaibigan, tandaan po ninyo, hindi sa lahat ng tao ay epektibo ang paraang ito. Ang kondisyon ng tuhod ng bawat tao ay iba-iba at ang sanhi ng sakit ay magkakaiba rin. Kung sinubukan ninyo ito ng 1 buwan pero hindi pa rin nawawala ang sakit o lalo pang lumalala, kailangan pumunta sa ospital para sa tamang pagsusuri. Kung namamaga ang tuhod, mainit o hirap na maglakad sa sobrang sakit, kailangan ninyong pumunta agad sa orthopedic surgeon. Ang inyong mga tuhod ang matibay na haligi na susuporta sa inyo habang buhay. Pagkagising sa umaga, pag-akyat sa hagdan, pakikipaglaro sa apo, wala kayong magagawa kung wala ang inyong mga tuhod. Ang pagpapatibay sa haliging iyon ay nasa inyong mga kamay lamang. Ang 10 minutong pag-aalaga ngayon ay babago sa inyong buhay sa susunod na 10 taon. Kung aalagaan ninyo ito kapag malala na ang sakit at limitado na ang kilos, mas matagal at mas mahirap ang paggaling. Simula ngayon o mamayang gabi, maglaan ng 10 minuto para sa inyong mga tuhod. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakipindot po ang like button. At kung mag-subscribe kayo sa Gintong Kalusugan, hindi lang tungkol sa kalusugan ng tuhod, kundi iba't ibang impormasyon tungkol sa kalusugan, sa pagtanda ang una ninyong matatanggap. Libre lang po ang pag-subscribe. At ito ang unang hakbang sa pag-aalaga sa inyong kalusugan. Kung may kakilala kayong nahihirapan sa pananakit ng tuhod, paki-share po ng video na ito. Ang maliit ninyong pagmamalasakit ay maaaring makatulong sa iba. I-comment po ninyo ang kalagayan ng inyong tuhod. Mag-iwan ng sisimulan ko ngayon at personal ko po kayong bibigyan ng uyen suporta na komento. Mga kaibigan, ang kalusugan ng tuhod ay katumbas ng kalidad ng buhay. Kapag malusog ang tuhod, magagawa ninyo ang lahat ng gusto ninyo. Sana ang panonood ninyo ng video na ito ay maging isang magandang simula sa pag-aalaga ng inyong mga tuhod. Naway magkaroon kayo ng masayang pagtanda kung saan makikipaglaro kayo sa inyong mga apo, makakapaglakbay at magagawa ang lahat ng gusto ninyo dahil sa malusog na mga tuhod. Suportado ko po kayo.